Grabe ang init ngayong araw guys, is almost 100 degrees dito sa Missouri. Kaya ang tawag dito, ang hirap lumabas. So ngayon i-check natin yung ating garden, no? Kung ano yung maaani natin. I-update ko kayo sa aking sa aming paligid pala guys, kasi may binago ako. So ngayon ay papakita ko muna sa inyo yung mga tanim ko, kasi nga nakita niyo naman ito, pero ngayon kasi malapit na silang mag-end kasi sobrang init ito. Kaya ngayon ay samahan niyo muna akong mag-harvest ng ating pipino. Naman yung dahon ng pipino guys na nalantas siya sa sobrang tirik ng araw. So ngayon tingnan nyo. So ngayon ay maghahanap tayo ng pipino kasi napakarami nito napakaraming pipino dito. Saan na ba yun? Ayan So marami akong pipino guys. Ilang puno lang to, pero grabe mag-produce ng bunga. Ayan. So ang mga kaibigan ko ay nabigyan ko na. So ayan. Ayan ang lalaki, ang laki. So sunod-sunod yung niya, bunga, kasi aray ko, may tinik siya guys. Sunod-sunod yung bunga niya at ang dami niyang bulaklak, grabe. Kaya ayan kahit saan yan, ayan, gumapang na dun sa taas. Gumapang pa doon sa kapitbahay namin. So ngayon ay hahanapin natin yung bunga niya. Aray ko. Ayan nag-yellow na yung taas sa sobrang ng init talaga. Ayaw niya. So yan nga, sabi ko sa inyo, marami akong nabigyan na nito. So tuwang-tuwa naman ako at ang dami kong na-share nga. Ang dami kong na anuhan talaga. So araw-araw naman kasi nagbibigay siya ng bunga, nagpo-produce siya ng bunga, kaya super thankful na kahit dalawang puno lang yan, ang dami kong naaani at dami kong nakukuha dyan. So grabe tirik ng araw dito, kaya nagtatago ako dito guys. Saan na yung iba? Nagtatago din yung mga pipino ko guys. Ayan hindi pa yan masyado, bukas pa siya. Ang dami niyang mga ang dami niya. So ayan, gumapang na kung saan saan. So ayan na yung nakuha natin na pipino guys. Yan, tapos yung aking pala guys, yung aking kamatis ay pawala na siya wala na siya. So malapit na yan mag goodbye. Ang dami ko na rin na ibigyan yan, kaya okay lang. So yan, tingnan nyo yung pipino ko. Hinahanap ko pa yung medyo malaki. Ayan, may malaki pa pala dito sa labasan. Hindi ko nakita. Kailangan ng alisin bago siya manigas, kasi pag manigas hindi na siya maganda. Ayan nagtatago. Ayan So bukas niyan, marami na naman yan. Ayan. So madami-dami din tayong nakuha. Ayan, dito mayroon tayong ano ba yung nangyari dito sa aking guys, sa aking litos. Ayan yung litos ko. Aalisin ko na to kasi medyo malaki na naman siya, pero yung iba na siya. Tapos yun yung mga onions ko. Yan yung mga onions ko, yung mga bulaklak. May mga carrots din ako. Nagtatago ako sa init guys, kasi sobrang sakit sa balat. So bakit ba kasi naisipan kong ngayon ako pumunta dito? Dapat mamaya pang hapon. Tingnan nyo guys yung aking mga bulaklak. Diba? Ang ganda niya. Tapos ito yung aking
cabbage. Ayan oh, nagbuo na yung mga cabbage ko. So makikita nyo talaga na ano, pero ang dami niyang kagat-kagat ng mga antag dito, yung hayop na hindi dapat kinakain yung ano niya. Ito, nagbubuo na siya. Ayan, magka-cabbage na yan. Buo na. Dito may malaki na tayo. Nabuo. Ayan, may malaki na rin. So, nakakatuwa. So, yan, malapit na rin. Ang gusto kasi ng cabbage, guys, yung ano talaga siya sa araw. So, dapat pala next year, ilipat ko siya doon banda, So, ayan yung mga bulaklak ko. May grapes din ako. Ayan yung grapes. Mayroon din akong ano doon, tanglad. Anuhin natin, no? So, ito yung aking, gabi. Malapit na rin yung maluto. Lutuin, gugulayin ko. So, yan yung aking lemongrass. Ito yung aking lemongrass. So, tingnan yan, laki na. Laki na ng lemongrass ko. So, yan. Nakatuwa kasi ang taba-taba niya. Kasi ito yung, yung sili. Yung sili ko, dami. Gabi ko. Tapos ito siya, may okra ako dito, guys. Kaso hindi siya maganda kaya naglipat ako ng isa sa paso. Tingnan niyo naman, kinakain dito. So tapos ay nagtanim ako ng squash. Kaso naman yung squash ko nga ay hindi maganda this year. At ang dami na nitong naging bunga, guys. Kaso lang nalalaglag siya. Nalalaglag. Hindi maganda kasi nga siya sa bilad na bilad siya dyan sa sa araw. Parang hindi yata gusto ng araw. So yan, yung grapes ko kinakain siya ng beetles. May blackberries din ako, yan. So yan, yun yung aking. So dito, guys, doon mo makikita yung mga magandang bulaklak talaga. Pero same yellow lang siya, guys, kasi nga bumalik yan every year, kaya parang ayaw ko naman siyang tanggalin kasi nga dahil yellow lahat. Okay na rin yan. Next year ko na lang, lalagyan ko na lang ng ibang kulay para mas maganda. Ayan, yan yung aking garden. Yan, di ba? Yan. Tapos ito yung pala ko, ang ating guys, ang ating mani o peanuts ay nandito. So malago na siya, sobrang na niya, lago. So na lang, waiting lang tayo kung kailan to harvestin. Tapos mayroon akong mga dito, yung maanghang na sili. Tapos mayroon na yung bell pepper dito sa corner. Ayan, maraming bunga. Sobrang tirik ng araw, kaya ayan, tingnan nyo na siya, nasunog siya kasi hindi siya yan, tingnan nyo naman. Sana ay mag-survive pa yan. Sobrang sobrang siya sa araw. So yan yung yan yung aking peanuts. Tapos dito nga, guys, may ginawa ako yan. Yan ang aming fireplace na pwedeng tambayan. Yan yung bago kong ginawa kasi yung doon malapit siya sa swimming pool, kaya naisipan kong ilipat dito at pagandahin yung aming fireplace. So yan, ang sarap ngayon maligo, guys, kasi sobrang alinsangan nga. Tubig din siya, warm. Kaya masarap maligo. Yung mga bata tapos na, maaga silang naligo. Ito tayo sa anggulo na to kasi para makuna natin. Yan yung ginawa ko, diba? Kasi nga yung luma, ayun, tinakpan ko na. Malapit nga siya sa swimming pool, kaya ito nilipat ko nga dito at pinaganda ko. Ayan, yan yung aming fireplace. So yan yung aming yard. Tapos dito naman ay may mga nakatanim din ako kasi nga pag ito siya, lalo nito, ito yung eggplants ko, tinanim ko yan sa ground, kaso kinakain siya.
yung may kumakain. So nilipat ko siya dito. Ngayon medyo tumaba na siya. Tingnan nyo naman mga palangga. Diba? Gumanda siya. So next year, sa ano na lang ako, sa paso na lang ako magtatanim ng ganito. Kasi hindi talaga ako nagbuhayan ng eggplants kapag tinanim ko siya sa ground kasi sinisira siya. So ayan, at ito yung mga bulaklak, another bulaklak. Tapos ito naman another yung gabi ko. Nakakatuwa, diba? Malaki na siya kaya pwede na pwede na siyang gulayin. Ang laki ng mga dahon niya. Saka maraming nagsisibol na maliliit. Tapos dito mga palangga, ito yung aking patatas. Nilagay ko siya sa paso. Tanim lang ng isang pirasong patatas. Hiniwa-hiwa ko siya. Tapos hindi ko na makakalain, natutubo siya. O diba? Ang galing. So ayan. Waiting na lang tayo kung kailan siya pwedeng harvestin. Kasi naman siya yung nagbulaklak na siya. Nagbulaklak na at saka malapit ng yung mga dahon niya mag-yellow. Syempre dito mga palangga, mayroon tayong malunggay. Yung malunggay ko ay inanin na nung kaibigan ko. Dumalaw yung kaibigan ko. Lumaki na, humaba na siya. Hindi ko pa naman siya kailangan. Kaya yung kaibigan ko, pinaputol ko sa kanya dito. So, pwede niya itanim yung pinutol niya. At saka, ito, tutubo naman siya. Diba? Yan, may malunggay dito sa Amerika, mga palangga. Diba? Ang bango niya, ang bango. Tapos dito ay may may okra. Yun nga, nilipat ko yung sinasabi ko nga earlier na naglipat ako sa paso kasi nga kinakain siya. Dito nga kahit dito nga kinakain, binubutas-butasan, pero at least tumaba siya at tawag dito, nagkabunga na siya, nakaani na ako. Ayan, may mga bulaklak na naman. Yan, maganda siya. So, ayan mga palangga. Yan ang ating update sa ating sa ating mga halaman at sa ating mga nagawa this year. Diba? Maganda yung maganda yung natin, na-achieve natin this year. Ayan. Yan, thank you guys.